Pag ini-interview mo, putsang ina, dubidap-dap ng dubidap-dap. Hindi alam ang isasagot, utal-utal, ngiwi ng ngiwi. Yung mga doktor ang tawag dyan, Coke Joe. Cocaine Joe ang tawag dyan. Yung may sarili ng buhay yung ano. Sa sobrang, tinan mo ha, tinan ninyo. Ang isang tao na addict, wala siyang kontrol sa panga niya. Ganun ang ganun yung panga niya, hindi niya makontrol. Eh kung yung panga mo nga, hindi mo makontrol yung pangkayang problema ng Pilipinas. Di ba? Napakahirap niyan, sir. Kaya nga, kami naman, hindi naman kami maniniwalang addict ka. Kung nagpa-hair follicle test ka agad-agad, tapos ipinakita mo na negative ka sa lahat ng drugs. Mula kasi makikita sa hair follicle yung kung sa kailan ka nagsimula, kailan ka huli. Ay, magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D. At your service at pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga kupal, mga buwisit animal, pabigat, mga walang silbi, switik, salot, mga putok sa buho, hindot, palamunin, sinto-sinto, mga baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, mga kurakot, magnanakaw, sindikato, mga membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman ang buhay-buhay mga bossing? Ano nang nangyayari? Ano nang nangyari? Ano nang ginagawa nyo? Oh mga bossing, another day, another uratan session, kwentuhan session, fake news session, lahat na. Ayop naman talaga. Ano nang nangyayari? Bali-balita sa radyo at TV. It's Monday today. Ngayon po magre-resume ang Blue Ribbon Committee hearing ni Lacson na walang kwenta. Walang silbi. At good news mga boss, good news dahil dahil impeachment, may impeachment complaint na kay Bongbong Marcos. Mamaya pag-usapan natin yan. Nauna nang nag-file ng impeachment ang isang party list para sa mga kademonyohan ni Bongbong Marcos. Titingnan natin kung papaano mag-progress yan. Pero bago dyan, yun na nga. Mga bossing, sa totoo lang, it's 2026 ha. 2026 na. Alam ninyo, ngayon 2026, alam natin magiging madugo ang laban. Na-predict natin na magiging madugo ang laban against mga Duterte. Madugo ang laban. Maraming mga babayaran ang mga demonyo magnanakaw sa Pilipinas para ang mga Duterte ay pabagsakin. Oo, at napapansin nyo ba nangyayari? Putangin nang yan. Hindi lang Duterte ang pinababagsak mga bossing, pati mga Duterte supporter. Naku po, mag-iingat kayo. Mag-iingat tayo ha, kasi may mga nakikita tayong mga away-awayan sa social media. Na mukhang ang kanilang focus ngayon ay divide and conquer. Awayin, mag-away-away within the ranks, within the group of Duterte supporters, vloggers, ma-divide yan, pag-away-awayin. Tapos, hindi tayo makafocus into what? Defending the Dutertes, defending Inday Sara, defending yung nais ng sambayanan na matapos ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi ko ini-expect ito ha. Ang ini-expect ko, tayong lahat as a Duterte supporter, akala ko we will unite and fight and defend
etong offensive na gagawin ng mga komunista, terorista, mga dilawan, pinklawan at ng mga loyalista. Hindi natin ini-expect na putya yan, tayo pala ang mag-aaway-away. Diyos ko po. I don't want to think na amongst the Duterte vloggers na-penetrate na nila. Oo, kasi may usapang mga double agent eh. Baka memya, within the group, within the ranks of the Duterte supporters na mga nag-aaway-away ngayon, baka mamaya merong mabuo yung idea na meron dito na penetrate etong, kasi magaling talaga mga komunista eh. Magaling talaga yung mga magnanakaw, and everything is for sale depending on the price. Alam niyo yan. Na ang isang bagay, anuman yan, na sinasabi mong hindi nabibili, hindi napipresyohan, kapag sobrang laki ng presyo, biglang nagbabago yung ating opinyon. So baka sa laki ng ninakaw nitong mga hudas demonyo sa gobyernong mga putang ina nito, baka meron na penetrate within the group, within our ranks, tapos nag-start ng divide and conquer, or aanayin yung loob para masira hanggang labas, and then we are too busy fighting each other. We are too busy defending ourselves. Nakakalimutan na natin na sa ilalim, tinatrabaho na pala nila yung mga, I would say, principal natin. Principal in what sense? Yung ating pinagtatanggol, yung ating pinakamamahal na mga Duterte, na alam natin na malaki ang maitutulong sa bayang Pilipinas pagdating sa peace and order at pag-unlad. Baka mamaya masyado na tayong focused into fighting each other. Nawawala na yung focus natin sa mga galaw ng mga putang inang magnanakaw, nagnakaw sa pera ng taong bayan, nagpapahirap sa mga Pilipino. Hindi na tayo nakakapag-batikos sa kanila, nakakapag-expose ng mga katarantaduhan nila. Kasi ang tatalino natin nila pala, hindi pala ako. Kasi ang tatalino nila hindi ba? So mahirap na nakafocus na lang sa awayan within the group and patalinuhan within the group. Kunyari mga nagdidebate para maipakita lang ang kanilang mga galing, pero nagkakaroon na ng personalan to the point na magko-collapse yung matagal na pinaghirapan ng mga Duterte supporters. Tapos hindi na tayo magiging credible na magtatanggol sa mga dapat nating ipagtanggol. Ngayon, dahil masisira tayo sa loob, mawawalan tayo ng kredibilidad, tapos hindi na tayo magkakakampi dahil sa patalinuhan, magpapataasan na ng ihi, ayun na. Oo, yung opensa ng kalaban, diyan na ngayon yan gagana. Yung pagbabayad nila sa mga vloggers na hindi naman mga political commentators, yung mga pagbabayad nila sa kanilang mga troll farm. Oo, yun ang pinakamasakit. So ang tanong, na-penetrate po ba tayo? Tanong ko lang dyan sa mga nag-aaway-away, na-penetrate po ba kayo? Oo, kasi ito lang ang masasabi ko Kaming mga barateros, matagal na tayong inaalok. Kaming mga barateros, kampanyahan pa lang 2022, inaalok na kami. Pero hindi tayo nagpabasag dyan. Oo, prinsipyo ay hindi dapat nababayaran no matter how small or big. Hindi dapat. So kung ito, I'm not saying na meron nga talaga, but if na-penetrate yung ilan sa inyo, isa sa inyo, or kalahati man sa inyo, naku po, bakit naman ganun? Wag naman sana. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot yan Kasi dati naman nakikitang magkakasama, masayang nagsisipag-post, masayang nagiinuman, nagbabanding. Bakit ngayon parang may something? Ano ang dahilan nito? Ang dahilan ba nito ay nagpapatalinuhan talaga? O meron ilan, iba, isa, dalawa, tatlo, or ilan na mga
na-penetrate na. Delikado yan. Maging mapagmasid mga banateros. Oo, sa grupo ng banateros, focus lang tayo ha. Walang makikisali sa gulo, away ng mga magkakakampi. Okay? Maaaring nagpapatalinuhan lang yan. Baka bored na sila sa buhay nila dahil sobrang tanga ng mga kalaban natin. Sobrang bobo ng mga dilawan tae, mga komunistang abnoy, mga dilawan tae na mga kulay pink ang utot. O baka sa sobrang bobo ng mga yan, wala nang challenge kalaban, kaya sila na ang nagbabangayan. Oo, wag na tayong makisali ha. Basta kalmado lang tayo. Sa banateros, focus lang tayo sa totoong issue ng gobyerno at yan ay i-expose ang lahat ng katiwalian, lahat ng makitang mali ilabas. Yung mga galawan nilang putang na pangbobo, kailangan nating i-counter. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay? Yun ang importante. Wag na natin isipin, wag na natin masyadong sakyan yan. Alam ko naman mahilig kayo sa chismis. Okay, alam ko naman na ang sarap-sarap pagka-chismisan. Kunyari nagtatanong, sino ba yan? Sino ba to? Sino ba yan? Wag na, okay? Kasi kailangan, we are one. Kailangan solid tayo. Hindi ampaw. Walang hangin sa gitna para hindi tayo gumuho, okay? Tama na yan, tigil nyo na yan. Nagpapatalinuhan kayo, lahat naman kayo matatalino, lahat kayo magagaling, kaya nga kayo mga Duterte-aligned vloggers and supporters Dahil matatalino kayo, wag nyo nang masyadong ipinakikita sa bawat isa yung mga katalinuhan ninyo dahil matalino na kayo. Nahihirapan yung mga subscribers and followers ninyo kung sinong kakampihan dahil lahat naman kayo magagaling. Tama na yan. Focus tayo sa goal. Ano ba yung goal natin? Baka mamaya ibang goal na yung focus ninyo ha? O mag-ingat. O ako as much as I want to believe na itong nangyayaring ito within our ranks within our ranks itong nangyayaring ito patalinuhan feeling ko talaga merong ilan dyan nang na-penetrate na or baka matagal nang nakatanim. Mag-ingat mag-ingat. Basta ang maipapayo ko na lang sa mga litong-lito na mga Duterte supporters. Kapag nakikita nyo na sobrang toxic na, nakikita nyo na hindi na tayo lahat nakaka-focus, nandoon na tayo nakafocus sa patalinuhan, pagalingan kung sinong tama at mali. Tama kayo lahat, walang maling opinyon. Lahat ng opinyon may bilang. Hindi tama yung opinyon mo, mali yung opinyon nito, vice versa. Lahat ng opinion nyo, pag pinagsama-sama, pare-parehas na malakas yan. It may contradict a little bit. Magko-contradict man yan, pero iisa lang ang direction natin. Make sure na that our direction is this coming 2028 and this 2026, yung offensive ng mga kalaban ay full on, full blast yan. Kaya kailangan natin ng isa't isa to stand our ground and fight the misinformation, disinformation, fake news that they're going to float. Marami tayong tangina, kung ayaw nyo na, bahala kayo. Basta kami, kaibigan namin ang bawat isa dyan. Kaibigan namin ang grupo nito, ang grupo niyan. Pare-parehas na kaibigan ng Banateros yan. Love lang sa Banateros. Peace lang. Sa Banateros, all for all for one. All for all. Gago. Wag na kayong malito, ha? Wag na kayong malito. Basta pabayaan nyo na lang. Bayaan nyo kung gusto nilang magpatalinuhan, pabayaan nyo sila. Alamin natin kung sino sa mga nagpapatalinuhan na yan yung na-penetrate na. Mag-ingat-ingat, okay? Basta tayo, focus tayo. Banatan natin yung mga demonyo sa gobyerno. Maaaring ginagawa lang din nila yan dahil, ayun nga, bored na sila. Masyado silang matatalino Kasi karamihan man sa mga yan, mga nag-law, nag-grad school ng abogasya. Tapos yung iba naman dyan, mga talagang mga abogado na. Babayaan na natin yung patalinuhan nila sa kanila. Don't take sides, okay? Tama si ganito, tama si ganyan. Pare-pareha silang tama. At kung halimbawa magsabunutan sila, talikuran nyo sila, bayaan nyo sila magsabunutan, matatapos din yan. Pag natapos yan, bati-bati din naman lahat yan.
Huwag nating hayaang magtagumpay ang divide and conquer na ginagawa ng mga kalaban. Kung meron man na-penetrate sa mga yan, o wag nating tangkilikin. Kung may na-penetrate dyan, sa kabila, may na-penetrate at ginagawa yan intentionally, wag tayong magpapabudol, okay? Bukas ang mga mata natin, alam na natin ang tama sa mali. Ngayon, kung halimbawa man lumalayan, which is sana wag naman na. Tama na, focus tayo 2026 na. Kailangan malakas tayo ngayon 2026 at kung sakaling lumalayan, wag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Nandito ang Banateros, hindi tayo magpapa-divert. Lahat na kasi ng praning na tayo lahat ng diversionary tactic ginagawa na nila 'Di ba? Lahat na ng mga pagda-divert ginagawa na nila. May mga sinasampahan ng mga senador. Mantakin mo. Naunang sinampahan ng kaso yung mga senador kaysa dun sa mga putang ina mga magnanakaw sa gobyerno, mga taga-DPWH at saka yung mga amo ng mga taga-DPWH. Walang hiya talaga, 'di ba? Imaginein mo nauna pang masampahan ng demanda si Senator Bong Revilla. Samantalang, unang-una sa lahat, dinaya na nga yan ng eleksyon. Dinaya ng eleksyon yan. Sabi ko nga sa inyo, pinagkanuno yan. Hindi natatalo yan. Si Lito Lapid nga, hindi natatalo dinaya yan ng eleksyon. Kaya yan dinaya ng eleksyon dahil siya ang gagamitin ngayon. Gagamitin si Bong Revilla ngayon para gawing scapegoat at gawing sacrificial lamb. Dahil sinasabi nila, low-hanging fruit siya. Siya yung pinakamadaling pitasin. Siya yung may kumbaga, 'di ba, pinapakalat nila yung budots-budots na parang wala siyang ginagawa. Pero if you're gonna look at yung resume niya, ang daming naipasang batas niyan. Pero pinapakalat nila yan. Sila mismo, yung mga dati niyang kakampi, pinakakalat nila yung mga budots-budots na yan. Pinapakalat nila na nakasuhan na ng plunder yan. Again, na nakasuhan ng plunder silang dalawa ni Jinggoy, hindi po sila naparusahan. Nakulong sila dahil lang kasong plunder, walang walang piyansa yan, depende sa judge kung papayagan niya magpiyansa, pero walang piyansa yan So, iniisip ng tao na plunderer sila, pero hindi po sila nakasuhan, not guilty po sila, acquitted po sila sa kaso ng plunder noong panahon ng PDAF ni So I really don't think that these people are gonna make the same mistake or gonna make the mistake na ipinaparatang sa kanila, hindi nga nila ginawa, nakulong sila lalo pa kaya pag ginawa nila. Kaya ganyan, hindi nila napapansin yan, hindi nyo na nakikita yan dahil masyado na tayong focused sa isa't isa. Masyado na tayong focused doon sa away na hindi naman natin dapat iniintindi. Again mga bossing, kalma lang kayo. Yung mga ganyang awayan, mahirap pigilan yan. Ako, sana magkaayos na kayo, magkabati man na kayo kung ano man ang inyong hindi pagkakaunawaan, kung ano man ang inyong pinagsimulan. Netong problema na ito, sino man ang nag-initiate, may nabayaran man sa inyo or what, sana matigil na ito And sa mga Banateros at mga Duterte supporters, let us not patronage itong kachipan na ito, Wag na nating niya. Okay lang man sila mag-away-away kasi karapatan nila yan. May opinion to, gusto nito, mas maganda opinion niya, gusto nito, mas maganda. And then because of their opinions, ayaw nilang mapahiya sa mga subscribers nila. Sila na nag-aaway to prove each other's opinion. Bayaan nyo na sa kanila yan. Tayo, basta dito sa ating grupo, dito sa buong Duterte, pabayaan nyo sila magsuntukan sa gilid, tapos focus tayo Okay lang, puntahan natin yung chismis saglit. Ano ba nangyari? Buhay pa ba? Patay na ba? Kung may buhay pa, may patay pa, ayaw pa nilang huminto, sige, dyan muna kayo, dito muna kami. Focus muna kami. 2026, maraming mga babanat direkta sa mga Duterte. Kailangan naka-depensa kami. Okay? Okay ba yon? Tama na mga kaibigan ko, pare-parehas ko mga kaibigan yung mga yan, tama na. Sabi ko sa inyo, pinasasaya nyo si Maharlika. Hindi ba galit na galit kayo lahat kay Maharlika? Pare-parehas kayong ginagawang gago ni Maharlika. Dyan sa ginagawa ninyo, putang ina, tuwan-tuwa yung loka-loka. Isipin ngayon nun ni Maharlika, putang ina, nagwagi siya.
O kayo talaga tama na yan, ano na yan, patalinuhan na yan. Lahat kayo matalino, walang mananalo ng trophy. Wala pong patimpalak ng sinong pinakamagaling na vlogger. Sabi ko nga nun, kaya pag may naghahamon sa akin ng debate tayo, ulol. Tangina mo, ba't kita i-debate, pakialam ko sa'yo. Yung opinion mo, sarilinin mo. Kung gusto mo, naniniwala naman yung mga tangang nanonood sa'yo, di kayo magsalsalan. Ba't nyo pa ako idadamay? Hindi ka matalino kasi hindi ka nakikipagdebate. Putangina mo, wala akong pakialam. Kung ikaw mas matalino ka kaysa sa akin, wala akong paki. Kung gusto mo, mas matapang ka kaysa sa akin, wala akong paki. O basta ako, focused ako doon sa ginagawa ko. Kasi nabigyan ako ng opportunity ng pagkakataon, ng panahon. Nabigyan ako ng opportunity para magkaroon ng boses, tas gagamitin ko para lang awayin kita. Putangina mo, wala ka namang ganap sa buhay ko. Kung binabayaran ka ng gobyerno para banatan kami, wala kaming pake. Kasi ang gusto ng gobyerno, mag-focus kami sa'yo, ulul. Hindi kami mag-focus sa'yo kung sino ka man, mga hamon-hamon ng mga debate patalinon. Tanginan nyo kayo na matatalino, pero masasabi ko sa inyo, mas malakas ang boses namin kaysa sa inyo. Baka nga mas technical kayo, mas matalino kayo, pero mas malakas ang boses namin at mas naririnig ng maraming tao. And we will not fail the people na mga nanonood sa amin into wasting their time para lang marinig nila yung pambabalahura ko sa'yo, ulul. Hindi ikaw ang level ng binabalahura ko. Hindi kayo ang level ng babalahurain ko. Ang babalahurain ko yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kung totoong may adik sa Malacanang, aaraw-arawin ko yan. Kung magnanakaw yung mga yan at mapatunayan na magnanakaw yung mga yan or hanggat hindi na papatunayan na magnanakaw mga yan, aaraw-arawin ko yan. Sila ang katapat natin. Sa kanila tayo mag-focus. Matagal na nilang gawain yan Babayaran nila yung mga vlogger, iko-content ang banateros at ine-expect nila yung banateros papalag. Hindi. Oo, sabi nga nila, mas matapang ka or mas magaling ka kung hindi mo pinapatulan lahat ng away dahil minsan sa sobrang tapang mo, yan yung nagiging yan yung nagiging reason ng pagbagsak mo at i-expose mo lang yung sarili mo. Ang sabi ni Don Corleone ng The Godfather, don't let them know what you're thinking. Focus ka lang. Kung ano yung goal, dun ka lang. Walang pakialaman dyan. Putsangin nyo, kung gusto nyo kayo magaling, magaling kayo. Walang pakialam. Basta ang importante, may mga nanonood sa akin, may mga galit sa akin, nagko-comment sa akin. Yung mga banas na banas sa akin mag-comment, very good dyan. Mas mabuti na napapanood ninyo yung mga pinagsasasabi ko rito. Baka sakaling balang araw, mabagok kayo. At ma-realize ninyo na oo nga, tama nga. Focus lang tayo doon. Wag na tayo mag-focus sa away ng bawat isa. Awayin ko si ganito, awayin ko si ganyan. Tapos putangin, makapagnakaw sila ng walang restrictions dahil yung gwardiya, putangin, iba na yung binabantayan, nakakapagnakaw sila ngayon. Tayo ang nagsisilbing gwardiya ng demokrasya sa Pilipinas. Tayo ang gwardiya ng Pilipinas laban sa mga demonyong mga nasa gobyerno. Maaaring nabudol nila tayo at nandiyan sila sa posisyon, pero hindi nila tayo kaya. Kailangan ipaintindi natin yan. Kaya tama na yan. Hoy mga kaibigan, tama na yan. Tama. Lahat kayo magagaling, lahat kayo matatalino, lahat kayo mababait, lahat kayo magaganda. Wala kayong mga kasiraan, lahat kayo mga mga mababango. Okay, so tigil nyo na yan, no? Kasi baka isipin ng tao na putya, itong mga to baka na-penetrate na to Baka yung sinasabing double agent na yan, mukhang totoo Oo Baka isipin pa ng lahat lahat ng mga Duterte supporters may presyong may presyong nakalaan wag ganon. Tama na yan. Balita na tayo. Diyos mio, eto na nga, napakagandang balita nito. Napakagandang balita nito kasi sa wakas, mga bossing, si Bongbong Marcos ay may nag-impeach na or mayroon nang nag-file ng impeachment sa kanya. At alam nyo ba ang impeachment alam nyo ba yung impeachment grounds na inano sa kanya? Ayan, the respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Sa isa yon sa mga grounds of impeachment or articles of impeachment na kanilang isinampa dyan sa Kongreso. Hindi natin alam kung magtutuloy yan. Pag-usapan muna natin ito. So, unang-una yung pag-surrender nila kay Rodrigo Duterte
sa ICC. Tama naman yan mga bossing, na hindi dapat isinorender si Pangulong Duterte sa ICC. Bakit? Tingnan mo, 10 months na si Pangulong Duterte. 11 months na, tama, 10 months na siya sa The Hague na nakakulong. Tapos, ang ICC, ngayon palang humihingi ng tulong para mag-testify yung mga biktima niya di umano nung 2009 ba yon? O basta nung kung ano man yung coverage nung war against crime against humanity na ifinail sa kanya sa ICC. Ngayon pa lang sila humihingi ng mga testigo. Kung may testigo, PNP, we are calling for your cooperation na kayong mga nabiktima, lumabas kayo at mag-testify. Wala pa pala silang ebidensya. Meron lang silang akusasyon pero wala pang ebidensya yung investigasyon nila palpak. Kaya nga sila nang hihingi ng mga panibago pang mga testigo para mapagtibay yung kanilang haka-haka pa lang ito, kinulong nyo na yung presidente natin. At ang pinakamasaklap nito, wala naman talagang authority yung ICC na kumuha mag-aresto ng tao sa kung kanino man bansa dahil ang bawat bansa may kanya-kanyang soberanya yan. Bawat bansa may kanya-kanyang batas na dapat sundin. Ang ICC dapat nag-a-adhere sa local law. Meron silang batas sa ICC pero bago maipatupad yun, kailangan sumunod muna sila sa batas noong bansa kung saan kukunin nila or nandoon yung tao na gusto nilang arestuhin. O kita mo yung ICC, di ba? Meron din silang arrest warrant kay Netanyahu, arrest warrant kay Vladimir Putin at kung kani-kanino pa. O meron pa yata nga silang arrest warrant dyan kay Xi Jinping tsaka kay Donald Trump yata. O imaginein mo, nakukuha ba nila? O may Interpol warrant na din. Nakuha ba nila? Hindi. Bakit? Because yung mga bansa na nabanggit natin, hindi sila pumapayag na i-bypass ng ICC yung batas sa kanilang nasasakupan. Yung batas sa kanilang bansa. Hindi pwedeng mas makapangyarihan yung batas ng ICC sa batas ng bansa. Putang ina, ipinaglaban ng mga ninuno natin yan Ipinaglaban ng mga ninuno natin etong pagiging independent ng Pilipinas tapos papayag tayo. Presidente natin papayag na mas makapangyarihan ang authority ng ICC kesa sa batas dito sa Pilipinas. So grounds for impeachment yan mga bossing. Oo. Grounds for impeachment talaga yan. Putsang ina, sabi ko nga sa inyo, yan ang sukdulan ng pagtataksil sa lahing Pilipino. Dating presidente, ipinalibing ang tatay mo, tinulungan ka para maging presidente. Tapos ipinagkanuno mo. Doon sa Senate inquiry, lahat ng mga sagot ninyo puro mali. Tapos itong Supreme Court naglabas ng statement patungkol sa extradition na hindi pwede na ipadala mo doon yung isang tao ng basta-basta lang. Kailangan dumaan muna siya sa legal na proseso dito sa Pilipinas. Kailangan dumaan muna siya sa korte sa Pilipinas at kapag nag-decide ang korte sa Pilipinas na yes, pwede siyang ipadala doon. O yun, doon pa lang natin pwedeng ipadala. Hindi kinidnap galing sa ibang bansa, paglapag dito, binasahan ng kaso ng hindi naman dito sa korte natin. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Kaso na hindi naman sa korte natin. Anak ng tinapay, nakita nyo ba yung ipinadeport na yung Vladimir? O hindi ba? O hindi naman natin pinadeport kagad yung tarantadong vlogger na yun. Kinulong muna natin siya dito kasi may batas siya dito sa Pilipinas na nilabag. Saan ba yung batas na nilabag ni Pangulong Duterte sa pagkakaintindi nila? Di ba dito sa Pilipinas? Di dapat dito natin siya kinulong. Hindi naman namin sinasabing wag siyang ikulong Pero ang sinasabi namin dapat dito siya sa Pilipinas ikulong. Dito sa bayan natin dahil dito siya lumabag kung totoo nga yung paglabag niya sa karapatang pantao dito sa Pilipinas at sa batas natin dito sa Pilipinas yung kanyang nilabag, dapat dito siya natin tinatry, dito natin siya kinukulong. Hindi dyan sa ibang bansa. Mga gago. So yun yung una. O pangalawa, respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership.
Hindi nagpapa-hair follicle test ang presidente. Hindi niya sinasagot. Every time that you ask him about it, he's just shoving it off, shrugging it off, na parang hindi importante na ang isang leader ng bayan dapat walang amats. Di ba lagi ko sinasabi, ikaw ba, gusto mo ba na kapag nag-drive ka, yung driver mo sabog, yung driver mo lasing? Siyempre hindi. Bakit? Kasi pag nadisgrasya siya, lahat kayo damay. So it impairs his condition. O ito yung kanyang isip dahil nga sa di umano rumors, and there are reasons to believe na talagang adik eh. Bakit? Nakikita nyo uutal-utal na United Arab Emirates, hindi mo mabanggit? Pag ini-interview mo, putsang ina, dubidap-dap ng dubidap-dap. Hindi alam ang isasagot, utal-utal, ngiwi ng ngiwi. Yung mga doktor ang tawag dyan, Cocaine Joe ang tawag dyan. Yung may sarili ng buhay yung sa sobrang, tinan ninyo, ang isang tao na adik, wala siyang kontrol sa panga niya. Ganun yung panga niya, hindi niya makontrol. Kung yung panga mo nga, hindi mo makontrol yung pangkayang problema ng Pilipinas. Di ba? Napakahirap niyan, sir. Kaya nga, kami naman, hindi naman kami maniniwalang addict ka. Kung nagpa-hair follicle test ka agad-agad, tapos ipinakita mo na negative ka sa lahat ng drugs. Mula kasi makikita sa hair follicle yung kung kailan ka nagsimula, kailan ka huli. Makikita yun doon, komprehensibo yun eh. Kapag ipinakita mo yun, kahit nasabihin mo na meron na akong nung 2022, matagal na yun eh. Ngayon, kailangan namin mapatunayan ngayong nanalo ka 2022, since 2022 onwards, kung nagdodroga ka o hindi. Because if hindi, di salamat. Mabuti naman. Hanggat hindi mo pinapasinayaan yung panawagan ng taong bayan, because public office is public trust, ayaw mong i-connect yung pagpapadrug test sa public office is public trust, public official ka. Lahat ng hilingin ng tao sa'yo dapat tinutugunan mo. Lahat ng pagdududa ng tao sa'yo dapat tinutugunan mo. And kapag hindi mo tinugunan, ibig sabihin nun, baka totoo yung agam-agam nila. Hanggat hindi mo napapatunayan na ikaw ay hindi adik, ang tawag sa'yo ng buong Pilipinas, pati ng ibang bansa, adik ka, papayag ganun. Kung ako lang, sabihan ako na adik ako, magpapa-drug test ako. Malalaman naman siguro kung nung kabataan mo gumamit ka. Pero ngayong ikaw ay presidente, hindi ka na gumamit. Okay man lang sa amin kung adik ka noon. Pero yung simula nung ikaw ay presidente ng Pilipinas, hindi ka na nagdodroga, okay na kami dun. Sabi ko nga sa inyo, si Barack Obama umamin naman during his younger days, nagko-cocaine naman siya. Pero yun, parte yun ng paglaki parte yun ng pagtanda. Ako naman, nung bata ako lahat din naman, sinubukan ko, lahat din naman ng mga kabalastugan na pagdaanan ko Pero, nagbago ako, and dire-diretso na akong nagbago. Baka mamaya niyan, gumamit ka nito, tapos huminto ka, tapos gumamit ka ulit. Ang masaklap niyan, nung gumamit ka, nasa posisyon ka na. Maling-mali yun. Ngayon, ba't ayaw mong patunayan na ikaw ay malinis? Na ayaw mong magpa-hair follicle test para mapatunayan mo sa taong bayan na lahat ng desisyon na ginagawa mo ay galing sa matinong pag-iisip, hindi sa galing sa langong utak. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung wala kang kontrol sa panga mo, kung wala kang kontrol sa paglunok-lunok mo, kung wala kang kontrol sa mga pagdubidap-dap mo, paano mo kayang kontrolin yung problema ng bayan natin? Kahirapan, kakulangan sa trabaho, bagsak na edukasyon, insurhensya, at peace and order. Paano mo makokontrol yan kung yung sarili mong mannerisms, yung mga effects, long-term effects ng paggamit, or yung effects ng long-term na paggamit ng pinagbabawal na usok, ay hindi mo kayang kontrolin? Ano pa yung isa? Responded failed to veto unprogrammed appropriations and other unconstitutional provisions of the General Appropriations Bill for 2023, 2024, 2025, and 2026. Because a lot of people are saying na hindi lang 2025 yung corrupt. Mula 2023, 24, 25, corrupt na. Sabi ko nga sa inyo, 2024 and 2025, supposedly, pinakamataas ang budget ng education. Pero 24 and 25, pinakamataas ang budget ng DPWH. Tapos walang proyekto.
Walang kalsada, wasak-wasak, butas-butas yung kalsada. Walang proyekto, tapos sasabihin mo na marami kang nagawa. O ano, ang dami ng budget ng DPWH, tapos walang ni isang bagong kalsada, bagong highway, expressway, kung ano man. Yung subway natin, putang ina, dapat mapapakinabangan na natin yung 2028. Hanggang ngayon, nakatingga. Pinangako nyo sa amin, pinangako ni Duterte sa amin, subway eh. Tapos ang ibinigay nyo sa amin, traffic sa EDSA. Mga hayop kayo, ikaw ang pumipirma eh. Speaker of the House yung pinsan mo eh. Appropriations Commissioner yung ano eh. Yung si Zaldico eh, kayong tatlo yung may control eh sa pera ng taong bayan eh. Tapos putya ang unang nakasuhan si Bong Revilla. Ikaw ang pumirma. Si pinsan mo yung speaker, yung anak mo pinakamalaking allocables at saka pinakamalaking insertion. Tapos si Zaldico ang nagsalita na si Zaldico nadamay kayong pare-pareho. Tapos ang unang nakulong si Senator Revilla. Ang unang makukulong si Senator Revilla, unang nakasuhan si Senator Revilla. Nasaan ng hustisya? Oh, so alam natin na talagang may cover up. Isa pa, respondent benefited from kickbacks arising from budget insertions and ghost flood control projects. So, kumita ka daw. That is according to Zaldico. Kumita ka daw. Oh, sabi pa ni Gutesa, nagdi-deliver daw sila diyan sa isang property malapit sa gate ng Malacanang. Oo, and respondent created the ICI to shield corrupt allies. Ginawa mo yung ICI para mapagtakpan yung kasalanan ng lahat ng mga kaalyado mo. Totoo naman. Oo, ngayon kasi andali talaga eh na si Senator Bong Revilla yung makulong. Bakit? Sasabihin niya, alyado ko yan eh. Tumakbo pa nga yan sa ticket ko eh. Tapos siya yung nakulong. O akala ko ba wala akong alyado na nakukulong? Ayan o, naipakulong ko na. Naipakulong ko na, kasama ko yan sa alyansa ng Bagong Pilipinas noong kampanya. Tapos kasama ko pa siya sa partido dahil alyansa nga eh. Lahat ng mga partido nagsama-sama para sa malakas na Pilipinas. Oh, natalo nga eh. O tapos sasabihin nyo na hindi ko alyado yan. Yung mga diskaya, alyado ko yan. Ako nagpatakbo dyan sa Pasig. Si Bong Revilla, alyado ko yan. Kasama ko yan sa ticket. Ako pa nag-endorso dyan. Tapos nakulong sila. O di ibig sabihin may nakulong sa mga alyado ko. Ang problema, hindi yung mga alyado mo, ginamit mo lang na sakripisyo eh. Ang totoong may kasalanan, ikaw, yung pinsan mo, at saka yung anak mo. Ikaw ang pumirma. Yung pinsan mo yung may-ari nung bahay na gumagawa ng budget. Tapos yung anak mo, siya ang nagsulong ng impeachment ni Inday Sara na sinasabi ni Toby Chanco na yung pirma, ibinenta para pumirma lang yung political capital mo, ibinenta para pumirma yung mga congressman. Tapos yung anak mo pa yung may pinakamalaking allocable, pinakamalaking insertion. Yung pinsan mo ang may pangalawa sa pinakamalaking allocable. Tapos sila malaya, si Senator Bong Revilla na nanahimik, nag-aalaga ng manok sa Cavite dahil natalo. Siya pa ang ikukulong, putang inang yan. Tapos yung mga taga DPWH na mga magnanakaw, na mga kumamal ng limpak-limpak, nagkasino, sila yung bumili ng mga mararangyang bahay, mararangyang buhay, mararangyang mga sasakyan, naglalaban ng mali-malitang pera diyan sa casino para maging legal, nagbubuo ng mga pera diyan sa mga bilyaran. Wala silang kaso. State witness pa sila. Utang ina niyan. Yan ang maling-mali sa Pilipinas. Pakinggan natin tong impeachment kay Bongbong. Galing mo talaga, daldal mo. 'Di ba ganyan dapat? Focus lang tayo. Hindi tayo dapat nagpapa-divert sa kung ano-ano mga issues personal. Representative Jet Nisay. At para nga sa detalye, may express report si Maria. Nahaharap sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso ito ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. At para nga sa detalye, may express report si Marian Enriquez. Marian, ano bang grounds ng impeachment complaint na inihain nga laban kay PBBM? Yes, Nikki, pasado alas 9 nga ngayong umaga nang maghain ng impeachment complaint ang abogadong si Attorney Andre De Jesus. Kasama niya si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Attorney Jet Nisay na nag-endorso ng reklamo sa Office of the Secretary General. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos.
Tinanggap ito mismo ni Sec. Gen. Sheloy Garafil. Ayon sa reklamo, ilan sa grounds for impeachment na nilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot nito na isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court at kabiguang i-veto ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill. Matatandang nag-rule ang Korte Suprema na labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Yan, labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Pero, putsang ina, ginamit nila yung pera ng PhilHealth. Ginamit nila yung pera ng PhilHealth para saan? Sa putang inang DPWH na yan. Ang laki na ng pera nilagay nila sa DPWH. Tingnan nyo trilyon na yung perang nilagay mo sa DPWH. Dapat ang pinakamalaki, kung meron man tayong kita ang gobyerno, dapat ilagay na natin yun. Alam mo ko saan? Ilagay na natin yun sa sa mga estudyante. Doon na. Putang ina nitong mga ito, nilagay nila sa DPWH pa rin. Trilyon na yung nilagay nyo sa DPWH. Doon nyo pa rin nilagay yung kita ng gobyerno. Sa mga pribadong kumpanya, korporasyon natin. Hindi nyo nalang inilagay sa mga estudyante, kung saan man na sa healthcare po kinang ina nyo. Di ba tarantado? Tapos ang makukulong si Ramon Revilla Jr. Siya ba gumawa niyan? Kinang ina. Si Ramon Revilla Jr. ba nagpadala kay Pangulong Duterte sa ICC? Si Ramon Revilla ba yung gumawa ng mga hocus-pocus dyan sa pera ng mga pribadong korporasyon natin, PhilHealth and all? Si Ramon Revilla ba yung putsang ina nag-uutos sa DPWH? Ang direkta, ang DPWH, ang pinuno niyan, Malacanang. Ang nagdi-disburse ng pera sa DPWH, DBM, which is, ang boss niyan, Malacanang. Putang ina, tapos si Bong Revilla yung may kaso na naman ng plunder, tapos si Bongbong, si Romualdez. Yung mga taga-DBM na mga pangalan, yung Pangandaman, tapos yung Bersamin, walang kaso. Tapos etong mga apat na mga buwaka ng inang mga state witness ng DOJ na puta sila yung magnanakaw, sila yung nagkamal ng pera, sila yung nag-enjoy sa kaban ng bayan, tapos sila yung yung state witness. Walang hiya naman talaga, hindi ba? Nakasaad din sa reklamo na nag-commit si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickbacks at ghost projects. Pinunto rin ni Andres na sa impeachment complaint ang pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni PBBM dahil sa issue ng umano'y drug addiction nito. Binuo rin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para umano protektahan ang kanyang mga kaalyado. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Nikki. Sige pa. Maan, pero naka-break ang session ngayon, no? So ano ba mangyayari sa complaint? Actually ngayon, Nikki, kinumpirma nga mismo ni Sec. Gen. Sheloy Garafil na natanggap niya na mismo yung impeachment complaint at malam mo naman na nagkaroon ng pagbabago kumbaga doon sa Supreme Court matapos nga nilang i-rule yung nangyaring impeachment complaint na una kay Vice President Duterte. So kailangan pa natin kumpirmahin paano uusad itong panibago o yung kaunahang impeachment complaint laban nga kay PBBM matapos nga itong ruling ng Korte Suprema. Kasi kailangan mag-convene ang House Committee on Rules, House para at Committee on Justice. House Committee on Rules, House Committee on Justice, kailangan kunin nila yan. Kailangan mapunta sa opisina yan. Diyan nagkaroon ng lapses noong panahon ng impeachment ni Inday. Diniretso nila, hindi na dumaan sa mga committee na yan, diniretso na nila, in-impeach na nila kagad, kumuha sila ng mga pirma, nung in-impeach nila kagad, dinala nila sa Senado. Mali yung proseso, mali yung sistema. Kaya nga may ang Supreme Court ipinatigil yan dahil illegal. Hindi sumunod sa tamang proseso. So ngayon, sana sumunod sa proseso, dumaan sa mga committee na yan dahil kung hindi, tanginang yan. Tingnan mo naunang magkaroon ng impeachment kay Bongbong. Tapos, by February, kasi sa February 6, isang taon na yung impeachment ni Inday Sara, magfa-file din ng impeachment yung mga makakaliwa. Tingnan nyo sinong uusad na unang isinampa yung kay Bongbong, tingnan nyo kung sinong uusad. Pusta tayo, mauunang uusad yung kay Inday Sara dyan. Pero katulad nga na sinasabi natin, huwag kayong masyadong magpapaniwala sa sinasabi ng mga congressman na ayaw na nila ng impeachment ni Inday, ayaw na nila ng ganito ni Inday, ayaw, may gumagano ng mga tarantadong congressman, huwag kayong maniwala ron.
Huwag kayong maniwala ron. Bagamat alam natin na yun talaga ang pulso ng taong bayan, ayaw ng impeachment ni Inday, gugulatin kayo ng mga yan. Kunyari, kalmado tayo, ay ayaw na ni Puno, ayaw na ni Abante ng impeachment, ayaw na ng mga congressmen, biglang boom, magpupush through yan, pusta. Oo, pinasasakay lang tayo ng mga yan. Kunyari, ayaw nila, pero wag ka. Tinatrabaho na nila yan, maniwala kayo. Hindi man yan mananalo dahil pagdating ng Senado, putang ina, ekis yan. Dahil sino lang naman na mag-i-impeach eh. Kahit si Lacson, hindi yan papayag sa impeachment ni Inday. Maniwala kayo. Traidor yan eh. Si Tito Soto, tsaka si ano lang naman eh. Si Kiko, si Bam, at tsaka yan si Risa. Sila lang naman na magpupush niyan eh. Dahil sila lang naman ang di umano. May malaking pakinabang dyan eh. Pero yung karamihan ng mga senador, no. Maniwala kayo. Pero sigurado yan. Magkakaroon yan. At sigurado yan. Dyan sa Congress, may impeach na naman si Inday Sara. Yung mga sinasabi ng mga pautot lang yun. No? Ayaw na ng mga pagod na kami, mga ganyan. Maraming problemang bayan. Ulul. Tangina, done deal na yan. Maniwala kayo. Kaya ang kailangan natin yung isa't isa para i-expose ang lahat ng ito at para depensahan eh. Ngayon, nauna itong kay Bongbong. Tingnan natin kung asikasuhin nila. Kasi alam ko, nagsampa din ng impeachment yung party list ng Duterte Youth eh. Pero hindi pinansin eh. Tingnan natin ngayon. Nakabantay ang taong bayan, nakamasid lahat. Tapos yung articles of impeachment, yung grounds for impeachment na ipinresinta nitong party list na ito, lahat yan valid. Lahat yan. Yan din yung, actually marami pa eh. Marami pa eh. Sana marami pang magsampa ng impeachment. Kung ano yung nakalimutan nitong party list na to, sana yung articles of impeachment na iba pa or grounds for impeachment, ilabas yun na. Lalo na yung mga mayroon tayong ebidensya. May klarong-klaro tayong ebidensya, ha? Nga pag-usapan dahil kailangan nilang baguhin yung rules sa impeachment complaint or procedures ng impeachment dito sa Kamara. Nikki. Okay. Yon. So good job. Good job dito sa impeachment na ito. Sana ay magtuloy-tuloy, ha? Magtuloy-tuloy. Ito, tingnan ninyo itong kaso na to. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung kaso ni tawag dito. Yung tama ba ito ba yung kaso ni Bong Revilla? Ayan. I-play natin to. Wait lang. Ano ko lang to, ha. Yan. Again, you have to understand na kami, hindi namin sinasabi na itong dalawang to walang kasalanan. Hindi. Hindi rin namin sinasabi na may kasalanan sila. Ang gusto kong ipaintindi sa inyo dito, mga bossing, na itong dalawang to ginagamit ng gobyerno para malihis ang issue. Na itong dalawa na ito, ang pinaka-vulnerable na senador. Bakit? Kasi nung panahon ng PDAF, sila yung kinasuhan. Napatunayan ba na may kasalanan sila? Again, lagi nating tatandaan, presumption of innocence. A person is innocent until proven otherwise or until proven guilty. Hanggat hindi nagro-rule ang korte na guilty ang mga tao na may kaso, hindi sila'y inosente. Okay? Ganyan din tayo kay Bantag. Kay General Bantag, pinipersecute na ng Department of Justice ni Boying noon. Pero hindi pa naman umuusad yung kaso at hindi pa naman siya sinisintensya ng korte. Same goes with Arnie Teves. Tingnan mo. Panay ang persecute nila kay Arnie Teves. Panay ang persecute. Ano nangyari kay Arnie Teves? Na-acquit siya dun sa isang kaso niya noong 2019. Murder. Bukas pa yung murder niya sa Pamplona, pero napapatunayan na hindi lahat ng akusasyon sa isang tao ay totoo until mapatunayan o sabihin ng korte na guilty. Ang guilty si Franz Castro. Yun ang guilty. Utangin na nangidnap ng mga bata. Yan ang totoong guilty. Pero asan si Franz Castro? Nasa laya. Yan may desisyon ng korte, may desisyon pa ng Court of Appeals, pero hanggang ngayon nasa laya pa. Yan ang mga guilty. Eto, katulad yan, si Pastor Apollo Kibuloy. Hinarap niya yung kanyang kaso. 'Di ba? Sumuko siya. Hindi siya nahuli, Take note, hindi siya nahuli. Sumuko siya. Kaya siya sumuko kasi gusto niya dumaan sa tamang proseso. Gusto niya harapin yung mga kasong ibinabato sa kanya. At ngayon, nakakulong siya, humaharap siya sa mga kaso. Anong tingin ng tao sa kanya? Guilty na siya. Guilty na siya, hindi pa nga siya nakakasuhan. Hindi pa nga siya nasisintensya, nabibistahan. Di ba? Pagka meron ng sentensya ang korte, doon lang tayo maniwala
na ano yan, na guilty yan. O or may kasalanan yan. Meron pang mga appeals yan at hanggat hindi natatapos ang lahat ng mga legal remedies, inosente yan. Okay, inosente pa siya. Wala pa siyang kahit na isang korte sa Pilipinas ang nagsabi na guilty ka sa ganitong kaso. Wala pa po, wala pa. Kaya hindi tayo dapat nag-aakusa. So dito sa dalawang ito, for once, naging na tong mga to naging acquitted na tong mga to sa kaso nila ng plunder Kinasuhan sila ulit ng plunder ngayon. Bakit? Kasi napakadali nilang napakadaling paniwalain ng taong bayan na itong dalawang ito ay magnanakaw kasi nakasuhan na sila sa kaso ng pagnanakaw noon na na-acquit sila. Acquit O andali nilang lagyan ng dumi ulit. Sasabihin lang ng tao, ito na naman, sila na naman. Wala talagang hinto ang mga to. Isipin yung maigi, hindi na convict ang mga to. Walang conviction sa mga to. Hindi ko sinasabing sila'y walang kasalanan, hindi ko sinasabing sila'y may kasalanan. Ang sinasabi ko, maging patas lang tayo dito, hindi pa po sila guilty. Lahat yung mga, kahit nga si Bongbong, si Romualdez, hindi pa yan guilty. Inaakusahan pa lang natin sila. Pero hindi pa sila guilty. Pero meron silang pagkakataon na patunayan sa korte yung kanilang mga pagkakasala. At kailangan sumagot sila sa pagkakasala at kailangan humarap sila sa kaparehas na. Halimbawa, kung naging ganito ang hakbangin kay Senator Revilla at kay Jinggoy na makasuhan, dapat yung mga yan makasuhan din. Makasuhan si Sandro, si Saldico meron na, si Romualdez, si Bongbong. Makasuhan silang lahat kasi lahat sila dyan damay Kasi itong dalawang ito, hindi silang gumawa ng budget. Again hindi sila gumawa ng budget. Hindi naman sila ang nagpasa ng budget. Hindi naman sila ang ang pumirma sa GAA. Hindi naman sila taga DPWH. Yung mga taga DPWH, sila yung nagkamal ng pera. Putang ina. Dinaya ito si Bong Revilla. Hindi ako maniniwala kahit tumakbo to sa kabila. Oo. Dinaya ang Duterte Kasama ito sa inilaglag. Bakit? Kasi alam nila Alam nila mga kababayan na itong si Bong Revilla, itong si Bong Revilla, gagamitin nila. Plano na nila yan Gagamitin nila yan para panglaglag. Kasi sabi, mahiya naman kayo. Walang Merry ang Christmas. Hindi ba ang tagal na siyang target na siyang ipakukulong, hindi pa na ipakulong. Tapos ngayon, dahil naghahanap ng taong bayan, wala pang nakukulong. Siya yung uunahin. Tingnan mo, sino ang may kaso? Siya kaagad ang unang sinampahan ng ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan. May kaso na siya sa Sandigan Bayan, yung mga taga DPWH, wala. Yung mga congressman, wala. Si Zaldico at saka si Romualdez, wala. Si pangalan niyan, yung batang kawatan, yung anak ni Bongbong, walang kaso. Tapos ito may kaso, siya kagad. Kasi nga siya yung pinakamadaling pitasin. Dinaya sa eleksyon, hindi yan pinapasok kasi nga planado na nila lahat yan. Yan ang isasakripisyo nila. Si Ramon Revilla Jr. ang isasakripisyo nila para masabi ng taong bayan, oy, meron palang walang nakukulong na mga kaalyado nyo, na mga kawatan. Sasabihin ngayon ng administration, anong walang nakulong? Hindi ba kaalyado namin si Diskaya? Si Bongbong ang nagpatakbo kay Diskaya. Karamihan ng mga proyekto nakuha ni Diskaya sa Ilocos Norte. Diskaya ang nakakuha ng mga proyekto ng mga kupal na yan. Ayan, nakakulong na. Hindi ba malaking isda yan? Hindi, kailangan may mas malaki pa dyan. Lang yan contractor lang yan. Sige, eto na. Si Bong Revilla, kakampi namin yan. Alyansa yan, noong kampanya. Ako pa nangampanya dyan, noong eleksyon. Hindi ba kakampi ko yan? Ayan na ikukulong na hindi pa ba kayo masaya? Yan ang ginagawa ng mga yan. Ginagawa kayong mga ulol, nakakatakas sila, tapos pinapanagot nila yung mga wala naman talagang kinalaman. Nako, maniwala kayo. Marami pa sana akong gustong sabihin tungkol dyan. Again, hindi ko sinasabing walang kasalanan, hindi nagnakaw si Bong Revilla, si Jinggoy. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, mas nauna pa silang nagkakaso kesa yung sa mga itinuturo ni Gutesa. Itinuturo nung mga testigo dyan sa Congress at saka sa Malacanang. Putsang inang yan, mantakin mo pinatawag natin yung mga taga DPWH. Yang sila Alcantara, sila Bernardo. Tapos, nagsalita sila. Hindi ko kilala mga yan. Umatid lang ako sa birthday, na imbita lang ako.
Yun ang una, tapos biglang nag-recant, biglang sila na yung itinuturo matapos magpunta sa DOJ. Biglang tinuturo na sila. Walang ebidensya, hearsay lang walang ebidensya, puro salita lang. Ni walang mga text message, ni hindi sinasabi na ako mismo naghatid sa kanya, na ito yung text message namin, no, ayan yung text message niya. Walang ganun. Pero, putya, sila yung may kaso sa Sandigan Bayan, sila yung ikukulong. Tama ba naman yan? Maling-mali yan mga bossing. Tapos etong mga taga DPWH, again si Yusek Bernardo, ilang taon na yan? Si Cabral, 45 years si Cabral. Sa gobyerno. Si Yusek Bernardo, ilang dekada yan sa gobyerno. Yan si Alcantara, ilang dekada yan. Gaano karami na yung ghost project nila? Gaano karami na yung kinuha nilang pera sa gobyerno? Ilang administrasyon yan? Ang dami na. O tapos, biglang sila, hindi sila makakasuhan. Biglang sila, state witness. Biglang sila free sa lahat. Kasi nga nung nakaraan, mga bossing, nag-recant yan sila Ibinalita ng lahat ng mga pahayagan na magre-recant sila. Pag nag-recant sila, masisira yung plano ng mga dito, magbibintang sa mga ito. Putik yan. Pag nag-recant yung mga yan, wala na tayong sacrificial lamb. Tayo na ang pupuntahan ng tao. Sige, gawin mo na state witness yan. Ito sa akin lang, hindi naman ganito yung nangyari, pero pwedeng ganito. Gawin mong state witness yan, wag silang kasuhan para ituloy nila yung istorya nila, ibintang nila sa mga tao na to, kay Revilla, kay Chis Escudero, kay Villanueva, dito kay Jinggoy. Para mawala sa atin. Pabayaan mo na, wag na natin kasuhan yung mga yan. Total, mga tao naman talaga natin yan. Again, DPWH, ang reporting niyan directly sa Malacanang. Ang DBM na nag-i-issue ng pera sa DPWH, nagbibigay ng pera sa DPWH para may pang ghost project, direktang reporting yan sa sa Malacanang. So sila yan. Ang sindikato na yan, sila yan, 'di ba? Pangandaman, may Bersamin pang lumabas, meron pang Trigib Olivar. Napatawag na ba yung mga yan sa Senado? Hindi pa. Si Gutesa nasan na? Nawawala na. Tapos biglang ito ichinucho ng mga tarantadong DPWH official, sila yung may kaso. Mali yan. Maling-mali yan. Pakinggan natin to. Wala na po ang paunang investigasyon sa mga reklamo laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Kaugnay po yan sa umano'y kickback sa flood control projects. Nakatakda na rin silang ipasupina. Nasa frontline po ng balitang yan, si JC Cosco. Simulan na ng Department of Justice ang preliminary investigation sa reklamong plunder kina dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Iniugnay sila sa issue dahil sa pagtanggap umano ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Bagay na itinanggi na rin ng dalawa. This coming week, we will be issuing the subpoenas already in connection with those cases. Dahil may amount involved dyan that encompasses not just projects in Bulacan, but nationwide. Nilinaw naman ng DOJ na walang testigong binawi ang kanilang testimonya. Una na ring itinanggi ng kampo ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na binawi niya ang kanyang salaysay. Matatanda ang kabilang si Di ba? Binawi niya yung kanyang salaysay. Tapos nagpanik sila. Oh shit, paputsang ina, masisira plano natin pag bumawi yan. Nagsoli na ng pera yung mga yan masisira yung natin pag bumawi yan. O siyempre, kumbaga parang lumalabas nito yung mga taga-DPWH, hawak nila sa liig yung gobyerno. Sige, magre-recant kami. Huwag nyo kaming kasuhan. Tayo na, binigyan namin kayo ng maraming pera O sige, pag nag-recant kami, kinasuhan nyo kami, putya, kakanta namin kayo. Kaya yun ang nila, sige, wag kasuhan yan. Para nakafocus lang yung kanilang mga testimonya doon sa mga scapegoat natin, yung mga fall guy natin. Ganun ang mangyayari niyan. Pwedeng mali ako pwedeng tama ako. Pero palagay ko, ganyan. Palagay ko lang, hindi ko i-impose yung palagay ko sa'yo. Pwedeng baguhin mo, okay lang. Ito akin, nag-o-opinion lang ako. Pwedeng ganun kasi magugulat ka lahat ng pahayagan. Nag-recant. Tapos biglang, hindi nag-recant. State witness sila bigla. So ano yun? Pinang-bargain na naman yung pagiging state witness para hindi ituro yung totoong mga may kasalanan. Uulitin ko, DPWH reports directly to the President. DBM reports directly to the President. Walang power to disburse budget etong mga senador na pinakakasuhan nila. Walang pera mga yan na ilalagay dyan. Ang maglalagay ng mga pera ng pondo sa budget ay sa mga proyekto ng kung sino mang mga mambabatas or proponents.
DPWH lang at manggagaling yung pondo saan? Sa DBM. At kung halimbawa man, yaang may maran tayo yung mga unprogrammed appropriations, di ba? Yung mga insertions. Manggagaling din yan saan? Sa mga private corporations ng gobyerno. Andiyan dyan yung siguro SSS, GSIS, PhilHealth at kung ano-ano pa. Kung ano man, yung mga private corporation. Pag may kita yan, may savings yan, kukunin nila, ilalagay nila saan? Ilalagay ng Department of Budget saan? Department of nila Recto, ilalagay saan? Sa DPWH. So sino nagdidesisyon nun? Presidente. Tapos ang makukulong itong mga to, kagaguhan. Malaking kaululan yan. Huwag tayong papayag. Hindi porket sinasabi na sila na talaga. Diversion lang yan. Ang daming diversion. Sa mga vlogger nga natin, may mga diversion. Sila na nag-away-away. Grabe ang penetration ngayon, mga bossing ng ninakaw nilang pera ng taong bayan. Alcantara sa 4 na pinangalanang state witness ng DOJ. Pero sakaling may mag-recant sa kanilang lahat, maaapektuhan daw nito ang kanilang kredibilidad bilang mga testigo. And if you're an applicant who worked so hard to get into the witness protection program, for you to retract your statement, ano na yun Ang hiling kasi ng taong bayan talaga, kasuhan sila. Oo, yun ang talagang hiling ng taong bayan, kasuhan yan. Ngayon, nung nalaman nitong mga ulol na ito, mga taga-DPWH, na kasama sila sa kakasuhan, tapos ang gusto nyong ipaturo sa amin, etong mga to, kayo, hindi. May putang na, hindi pwede yan. Ganito na lang, back to zero tayo, kung ano talaga yung nangyari, yun na lang ang sasabihin namin. Yung mga palabas namin na nagsosoli kami ng pera, kayo naman ang may pautot niyan. Yun na lang ang sasabihin namin, yung katotohanan. Putya, natakot sila. Wag, putyang inang yan. Wag, ano bang gusto mo? Wag kami makasuhan, ano ba naman? Sige, wag na kayong kasuhan. Basta, wag kayong magsusumbong, ha? Yung mga pinaggagawa natin, mga pinagmitingan natin, wag nyo sasabihin, ha? Pero mag-ingat kayo, mga taga-DPWH. Putang ina nyo, it's just a matter of time. Malalaglag kayo lahat sa bangin, maniwala kayo. Itong laki ng sindikato na pinagtatrabahuan ninyo, yan din ang mga papatay sa inyo. Pag ibinigay nyo yung gusto nila ngayon, maniwala kayo, putyang ina nyo, 6 feet under kayo. Papatayin kayo ng mga yan, maniwala kayo kung sino man yung mga leader ng sindikato nyo, papapatay kayo niyan. Dito sa laro na ito ng flood control scandal, kung sino yung unang makulong, yaan yung ginamit lang. Yan yung fall guy. Yung mga hindi pa nakukulong, yung mga tinuturo na hindi pa nakukulong, ganyang kalakas yung mga yan dahil sa sobrang dami ng pera nila. Lahat binabayaran nila para hindi sila makulong. Again, ang isang kriminal, kung totoong kriminal ka, hindi ka magpapakulong. Tatakas ka na lang. Kung magnanakaw ka, tatakas ka. Tingnan mo ginawa ni Zaldico, tumakas. Tatakas ka. Si Bong Revilla, si Jinggoy, tumakas ba? Hindi naman. Kung nagnakaw ang mga yan, tumakas na ang mga yan. Hindi magpapakulong yan. Sinong gagawa ka ng krimen tapos magpapakulong ka dahil sa krimen mo? Walang kriminal na ganun. Lahat ng kriminal ayaw makulong. Pero the fact na makukulong itong mga to, it means sila yung mga least guilty. Yung mga least guilty sila yung unang nakukulong. Lagi yung tatandaan yan. too much work and it's a disservice to their own self. Samantala, dedesisyonan na rin ng DOJ ang ilan pang flood control cases sa susunod na linggo. Kabilang dyan ang ghost project sa Bulacan na kinasasangkutan ng Sims Construction. Nagbabalita mo... Yan. Yan ang mga balita. Dapat nakafocus tayo dyan, mga boss. Dapat nakafocus tayo sa mga ganitong balita. Hindi yung kung saan-saan tayo, kung saan-saan tayo nagfo-focus. O tingnan nga natin kung kung gumagana na yung hearing ng Senado. O dahil lang kasi may hearing ang Senado 1:00 eh. Tingnan lang natin mabilis kung kung gumagana na yung hearing. Eto na. I was on leave on that time, so I was talking with my regional directors. Kindly elaborate, ano ba yung tawag yung mixed data? Ano yun? Multi-year... Mixed or mixed? MIPS po. MIPS, sorry. Opo, sir. Sorry po. So, yun po yung dinidiscuss ni Yusek Bister kanina. So, I talked to my regional directors and district engineers about it, and I told them to tell to the secretary na bakit ganun, na bakit
naman yung nasubmit po na datos ay ang MIPS data, hindi naman po yun yung actual project construction. I mean, if we are trying to find out, of course, yung mga flood control projects, malaki po ang diferensya niyan doon po sa datos ng planning. Kasi minsan po, sa loob po ng isang taon, nagbabago po ang linya ng ating mga ilog eh. So, yun po, kailangan maging sakto. And I kept on saying na hindi pwedeng mabigyan ng maling coordinates. Kailangan makita natin yung actual bago natin ma-inspection po at makita talaga kung ano talaga yung existence ng projects. That is why, noon po una rin ako nagkondito, sinabi na banggit ko na rin po yun noon dito nung na-invite niyo po ako nung first time. So, Ayan, meron ng hearing ang Senado. Mamaya, kukunin natin yan at i-upload natin dito sa ating channel para mapanood nyo ng buong buo. Bibilisan natin ng konti para mas, hindi masyadong mahaba. Okay ba yan? At hanggang dyan muna tayo mga bossing. Again sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin na ngayon ay hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan. Saka na yan. Saka na tayo mag-away, saka na tayo magsabunutan, saka na tayo magsuntukan kapag nakuha na natin yung ating pakay, which is mawala sa posisyon etong mga demonyo sa gobyerno at mailibalik na natin sa kapangyarihan yung totoong magsiservisyo sa taong bayan, which is si Inday Sara Duterte. By then, pwede tayo mag-away-away. For now, yung mga personal agenda ninyo, yung mga ego ninyo, iano nyo muna, ibaba nyo muna. And let's let's reschedule etong awayan natin, let's reschedule etong mga kabulastugan na nangyaring ninyo, patotsadahan ninyo. Let's reschedule it some other time. Now is not the right time para magwatak-watak tayo. Ngayon yung pagkakataon para tayo'y magsama-sama at ipaglaban natin ang bayang Pilipinas. Hindi po kayo ang bida rito. Ang bida rito yung mga Pilipino. Hindi bida rito yung sinong mas magaling sa inyo. Ang bida rito, lahat tayo na gusto ng malinis na Pilipinas. Tama man kayong lahat. Matatalino naman kayong lahat. Pero sana, itigil na muna natin yan. I-reschedule natin yung away-awayan natin. Gusto nyo, i-live rambulan natin yan. Okay lang yan. Basta nakuha na natin yung pakay natin. Okay? See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili.